sa taglay, sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, puri siya't awitan. Kanyang kaluwalhatian ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Minamahal kong mga kapatid, sa kagalakan ni Kristong isinilang para sa ating lahat, tayong lahat ay nagsisimula sa ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong nagagalak sa panahon at diwa ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong nananalangin upang ang katotohanan ng kanyang pagsilang ay hindi lamang manatiling isang kasaysayan noong nakalipas, kung hindi isang katotohanang umuusbong at patuloy na nananagana sa ating mga puso ngayon, kung saan si Kristo ay muling isinisilang sa kapanahunan natin, sa ating mga puso, pag-iisip at katauhan. Kaya naman, sa pasimula ng pagdiriwang na ito, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa napakarami nating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak. Nakasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y napuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Iyamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang, Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minamahal kong mga kapatid, patuloy po tayong gumagalaw at nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang tawag po natin sa panahong ito ay Oktaba, 8 araw ng Pasko. Kaya ang Pasko po hindi natatapos noong December 25. Hindi po isang araw ang Pasko. Ang Pasko po ay panahon. Bakit ang simbahan patuloy na gumagalaw at nagdiriwang sa panahon ng Pasko, bagamat marami sa inyo, ibig nang isarado ang Pasko sapagkat marami ng kolesterol sa inyong katawan, no? Dahil sa mga kinaing lechon at kung ano-ano pa. Mga butas na ang bulsa. At kung maaari lang ay sarado na natin ang Pasko. Kaya marami po sa atin, ang Pasko ay isang araw lamang po. Hindi po totoo yun. Ang Pasko ay panahon, hindi isang araw. Bakit? Sapagkat kinakailangan nating namnamin, pumasok ng taimtim sa katotohanan at ng kapangyarihan ng Pasko, sapagkat hindi isang araw lamang ang magtuturo sa atin ng katotohanan at ng kapangyarihan ng pagsilang ni Jesus para sa atin, mga makasalanan. Kinakailangan natin ng patuloy na pagninilay, pagmumuni-muni at pagtikim sa katotohanan ng napakalaki at napakatayog. Kaya't patuloy po tayong pumapasok sa katotohanan ng Pasko. At sa araw pong ito, ibinibigay sa ating halimbawa upang maunawaan ang katotohanan ng Pasko at ang kapangyarihan ng Pasko ay si Simeon, isang propeta sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito,
nang dinala si Jesus sa templo ng kanyang mga magulang na si Maria at ni Jose, isang tao itong nag-iintay. Matanda na siya at sa kanyang katandaan ay nag-iintay. Isa pong nangingibabaw na katotohanan ng Pasko ay ang pag-asa. Pag-asa. Natural po sa atin na umasa sa napakaraming bagay. Magmula nung tayo'y pinanganak hanggang tayo'y lilisan sa daigdig na ito, marami tayong mga inaasam-asam at mga ninanais sa buhay. Andyan ang pag-asa sa maayos na hanapbuhay, andyan ang ating inaasam-asam na maayos na pamilya, andyan ang inaasam-asam nating makapasa sa eskwela. Magmula bata hanggang sa katandaan, marami po tayong inaasam-asam. At ang sabi nga nila, kailan ka ba nagiging matanda? Kailan ba nagsisimula ang katandaan? Nagsisimula ang katandaan kapag wala ka ng inaasahan. Pag humihinto ka ng umasa, nagiging matanda ka na. Ang katandaan ay hindi edad. Habang tayo'y umaasa, ibig sabihin ng puso ay bata. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, si Simeon, nag-intay, umasa, at ang kanyang pag-asa ay hindi binigo ng Diyos. Dumating si Jesus. At nang dumating si Jesus, kanyang sinalubong at nagpasalamat sa Diyos sapagkat ang katuparan ng kanyang pag-asa ay naganap na. Si Jesus, ang katuparan ng pag-asa. Opo, marami tayong inaasahan sa buhay. Dapat lamang. Pero sana pinapaalala sa atin po ngayong Kapaskuhan, sa ibabaw ng lahat ng inaasam-asam natin, sana wag naman sanang masaklawan o matabunan ang pag-asa natin sa kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Nakatitiyak naman po ako bakit kayong lahat nandito. Sapagkat sa ibabaw ng lahat ang inaasahan natin, alam natin ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus. At ito ang regalo ng Pasko. Kaya't sa ibabaw ng lahat, ang ating pag-asa sa kaligtasang dulot ni Kristo, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Ito po sana ang mag-alab sa ating mga puso ngayong panahon ng Pasko at dito tayo sana huhugot ng lakas pag tayo'y dumadaan sa kadiliman ng buhay. Ang pag-asa natin, ang Diyos ang magliligtas sa atin at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Pag-asa, liwanag kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo at magpatuloy tayo sa ating misa upang itong pag-asang ito ang magningas sa ating mga puso at huwag sanang mapawi ng mga kahinaan ng loob natin. Kay Kristo na isinilang sa atin, siya ang katuparan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Alangin kayo ng taimtim, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Gilbert, aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal, Bere Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuha dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaang ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos na buhay, sa kalooban ng Ama at sa tulong ng Espiritu Santo, ay pinagkalooban mo ng buhay ang sandaigdigan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay. Iligtas mo kami pakundangan sa iyong kamahal-mahalang katawan at dugo, sa lahat ng aming mga kasalanan at sa madlang masama. Loobin mo sana na lagi kaming maging tapat sa iyong mga utos, at huwag mawalay sa iyo kailanman. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Balang araw ng liwanag, matatanaw ng ulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga bibig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo, ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa
bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah. Narito na manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga parin Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sapsapan ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sanlibutan. Anghel sana ay nag-awitan, nagpupuri sa pagsilang ng mundo niyang anak, upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patataging mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat.
Padre Pio, taga Petrolcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa December 31, ang misa ng pagsalubong sa bagong taon ay sa 8 ng gabi. At sa unang araw ng Enero 2026, ang mga oras ng misa sa karangalan ni Maria bilang ina ng Diyos ay katulad ng sa araw-araw. Kayo pong lahat ay nanayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedule na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong iyo, ay hinihikaya tayong mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, delata, noodles at mga katulad nito na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Ikaapat, ngayong Sabado, 3 ng Enero ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen na mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay nanayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito na panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit.